Tiamson na spouses. Yun ang pinaka... I invited them dito for the first time, ang liderato ng komunista, sabi ko, come and break bread with me. Kain tayo dito, dinner. Then we talk. Maganda na. The problem is, I was dealing now with Jose Maria Sison. Bakit may Maria yan siya? Lalaki man. May gano'n ba? Rodrigo Maria Joseph and Mary. Joke lang yun, ha? Pero ako, I'm really very serious. Ganon ako. Pag magbaba ka with the good motivation and you do it, I will order you can go around and you will not be arrested. And if you are arrested, I will order your release. Pagbalik ninyo, same guarantee. Balik kayo sa bukid. Tapos fight na naman tayo. Kaya yung matamaan ng marami ng babae na tawag nila dyan sa mga medical. Yung mga nurses nila tawag nila medical. Kaya yun si Parago yung number 1 na ang sa rebel sa Mindanao. Respetado yon. Ang mga military, you have to give respect also for his ability to evade arrest for so many years and had about so many encounters, as a matter of fact, responsible for the killing in battle, yung mga officers. So, wala man tayong dyan. Alam ko na puro pagbalik ninyo sa bukid, ang order ko talaga is kung may encounter, patay na lang. Away ito eh. You are an army, sabi mo, army of the people. May sarili man akong army, fight tayo. Kaya yung makita ko, although yung matay si Oris, the comid talaga sa Mindanao, kasi kilala ko, nanayhinayang ako. Hindi ako naawa. Kasi ginusto ninyo eh. Nanayhinayang ako because yun ang isa sa mga dapat. But he has said he died in the world communist talaga. Yung mga ninyo. So, you still have to... The last slide, we have 121 licensed manufacturers. 5 of these actually were government hospitals, which we licensed last year. And next slide, this will be the last. The next slide. Parehas pa rin po ang ating vaccines. Di po nadagdagan. This will be the last slide, Mr. President. Thank you po. Sir, magtanong ako, bakit nawala yung Sinopharm? Nandyan po. Dito po siya. Covovax, then Sinopharm. Hindi ko makita. Hayatvax. It's my eyes. Even din... Yeah. Yung Sputnik naman, meron tayong light. Kasi Sinopharm ang binigay sa akin eh. Okay. But including the booster. Okay. So, tapos ka na? Tapos na po. Marami po. You have said all, let me see, yung, si Mon Lopez, Secretary Mon Lopez, we will also be interested to know about the pricing of medicines. Good evening, Mr. President, mga kasama. Meron lang tayong konting charts, Mr. President, just to update you. Yung mga nabalitaan ninyo recently, especially itong pagpasok ng bagong taon, nagkaroon ng mga mahahabang pila sa mga malalaking drugstores at nabalitaan yung supposedly tinawag nilang shortage. Ang nangyari po, Mr. President, dahil siguro dumadami nga yung cases, nag-umpisang umakyat ng December 28, biglang dumami ang mga nangailangan
ng ating mga kababayan na nangailangan ng mga paracetamol para panggamot sa mga lagnat or sinat. Yung sudden increase in demand in the start of the new year, talagang naging beyond the normal levels ng inventaryo ng mga drugstores. Kaya nagkaroon talaga ng stockouts. Kaya akala ng mga tao, naku, nagkaubusan na. Pero actually, ang tawag nga lang doon ay stockout dahil naubos yung inventaryo dun sa mabilisang increase in demand. Pero pinaalala po natin na may mga iba pang brands. Ang unang naubos yung mga top brands. Siguro banggitin na natin yung mga Biogesic, yung mga ganong klase in demand. No? So unang naubos yun at yung mga iba pang brand. Pero sinasabi natin may iba pang brand, meron ding mga generics at ito ay available. But eventually, dahil nung wala na silang mapili nung top brand, even itong mga generics, nagkakaubusan din dun sa store lang ng mga pinuntahan. Pero hindi ibig sabihin ay may shortage po tayo. Kasi pag sinabing may shortage, buong bansa, kulang ang gamot. So hindi po ganun ang situation. Nag-stock out lang, out of stock, dun sa mga tindahan na yon. Ibig sabihin po nito, kailangan mag-reorder kaagad yung mga branches, yung mga drugstores na yon, mag-reorder kaagad sa mga manufacturers. At ang nangyari nga po, what we did, nag-coordinate agad tayo dito sa mga manufacturers to make sure na yung mga replenishment ng stock sa mga drugstores mapabilis. At lakihan na nila yung order given the number or the size of the increase in demand. At ang balita sa atin, ang report sa atin, they ordered 3 times more the usual ordering level po nila. Dahil nga in anticipation of larger demand, especially ito nga part of their preparation din sa mga pagtaas ng kaso from the Omicron. I have assured the public mula nitong mga 2 days ago nung nasabi itong problema na to, na may malaki tayong production capacity ng mga local drug manufacturers. Very sufficient po. So ang ginapura natin, mag-deliver agad. So in fact, ang feedback kaagad sa atin, tinutukan natin ito, yung mga malalaking drugstore like Watson's, Southstar, nag-umpisa nang mag-deliver sa mga branches nila kahapon. So nagre-replenish na. Yung isang malaking manufacturer, Unilab, nag-deliver na rin sa Mercury Drug, as you know, isa sa malaking drugstore. At yun po yung nagsimula rin today. So yung nagsimulang problema ng Lunes, na-action na ho as of Wednesday, kahapon, nag-umpisa na. At tuloy-tuloy na ho ito hanggang makahapon, mag-normalize yung stock level natin hanggang maybe in-expect ko natin and now until the weekend, mag-fill up, mano-normalize na yung supply ng mga paracetamols. Immediately, in-alert ho natin yung mga manufacturers to replenish at in-assure natin public, may supply, wag ho silang mag-panic buying na kung iba ho magpa-panic buying, bibili kahon-kahon. Ang bilhin lang nila, yung kailanganin lang nila para kasi hindi rin abutan ng expiration pag masyadong marami silang bibilhin. So, yun po ang sinigurado natin. May medisina sa mga retail stores, drugstores, at whether branded or generic. Next slide, please. Nag-issue tayo ng advisory tulad ng in-explain ko kanina, no, na may stock, wag silang may supply at sa matter of replenishing lang yung stock sa tindahan at at tindahan level. Next slide, please. From the Pharmaceutical Healthcare Association of the Philippines, ito yung mga manufacturers din mismo ng mga gamot, sinigurado nila yung paracetamol available in various dosage, forms at lakas, strength, combination products, and under several hundred brands. Alternative analgesics are also available. And at the moment, we have enough supply of analgesics available sa inventaryo nila. Next slide. Pati rin yung Drugstore Association, kinausap natin, at sinabi lang po nila na yung out-of-stock situation actually naging mas prevalent sa NCR. And it is because of that unforeseen surge in demand. But kinausap natin ng mga manufacturers, actually more than 60 million tablets a month ang kayang i-produce ng ating local manufacturing companies. No? So this is not a supply issue. Again,
inapura ang mga replenishment that started yesterday. And we expect the supply to normalize at mawala na yung pila. Next slide. Ito ho yung specific kasi para hindi naman baka sabihin kwento-kwento lang ito. Talagang kinuha natin pati capacity ng production ng bawat brand. Hindi lang natin nilabas dito yung brand, tinago sa mga letrang B, T, R, I, pero mga brand yan ng paracetamol. 36 million tablets per month ang kayang i-produce. Yung isang brand, 9 million tablets per month. Yung isang brand, 12 million tablets per month, etc. So marami yung kayang i-produce at ang bottom line, wala tayong issue sa production capacity. So ngayon nangyayari, delivery lang po ng replenishment at magno-normalize na. Next slide. Tinutukan nun natin, inantayan kung talagang nag-deliver sila kahapon, ngayon, today until the weekend, and so on and so forth. So ito ho, mga specific delivery. So ito, today lang po ito, pinakuna namin just to make sure talaga bang nagre-replenish na kayo. So inapura ho ito sa mga malalaking drugstore. And from the depot ng drugstore, sila magkakalat naman sa lahat ng mga branches. Next slide. So ano na lang po ito, mga report, ongoing delivery like today. Ito ho, nangyari rin today sa Southstar, sa Watsons. And yan po, may mga stock na sa tindahan level, sa store level. So next. And replenishment of stocks ongoing at magtutuloy-tuloy na po ito. So yun lang po, Mr. President, update lang ito dahil para mawala yung pangamba ng ating mga kababayan na akala nila ay may shortage ng gamot. Wala po. Wala pong shortage. At we also finally we also appreciate yung ni-report ng FDA kanina, especially yung isang local manufacturer na kinukumbinsi ho namin mag locally produce nung iba pang gamot tulad nung ni-report kanina ng Molnupiravir. We are hoping na mapadali, mabigyan ng green lane para pag local production to, mapapamura. Kasi ang lalabas siya parang generics. So that itong mga gamot na antivirus, those that will kill the virus, will be accessible sa ating kababayan at a lower price compared sa mga imported. Yun lang po, Mr. President. Salamat. Thank you. So Art, Secretary Tugade, if you are available, you have the floor. Or it's somebody from his office. Magandang gabi po, mahal na Pangulo. Ako po si Giovanni Lopez po, ang Chief of Staff po ni Secretary Tugade. Secretary Tugade is currently under isolation po at saka yung kanyang ngip. That's why po, with your permission, may I present po the DOTR situation. Sige, go ahead. Thank you, sir. So, sa ngalan po ni Secretary Tugade, mahal na Pangulo, paintulutan niyo po akong magbigay ulat sa estado at sitwasyon ng DOTR po sa nangyayaring pagtaas po ng COVID cases po ngayon. Bago pa man po pumasok yung bagong araw po ng trabaho sa taon na to, nagbigay na po ng kautusan ng ating mahal na kalihim na gawing mag-mass testing tayo sa ating mga kawani dahil po sa mahabang bakasyon. Kaya po ang naging resulta ay nakakabahala. Tulad po sa aviation sector natin, no, out of 222 po na tested, 68 na po yung confirmed na positive po sa COVID-19 cases. Ganon din po sa ating maritime sector. Out of 133 po na tested po, no? Out of 23,000 na ating mga kawani, 133 na po ang ating COVID-19 cases positive. At yung 183 po, yung 50 po nito ay ito pa'y nadagdag nung nakaraang taon pa po. Next slide, please. Ganun din po sa ating road sector. Napakataas na rin po ang ating positive cases. Ito po ay mga ang mga testing na po na ito ay nangyari lang po from January 3 hanggang sa January 6 at kasalukuyan pa rin po ang mass testing sa ating mga kawani sa DOTR at sa ating mga attached agencies. Pagdating naman po sa ating aviation, Mr. President, sinigurudo po at tiniyak po ni Secretary Tugade na yung mga importanteng office ng ating aviation sector tulad ng air traffic management system natin ay kailangan may tao parati at may magmamando doon para hindi po ma-delay ang ating flights. Kaya po niya ng ating mga wani dito
ay sana nasa isang bubble lang at iwag na